Gagawa pala ako ngayon ng sukang pinya. Papakita ko sa inyo paano ang proseso paggawa nito. Panoorin nyo lang tong video hanggang dulo. Sobrang asim. Ang dami na namin pinya dito sa bahay, dala ng papa ko galing bukid. Ang dami na kasi yung bunga ng pinyang ligaw doon sa bukid namin. Ang gagawin ko ngayon dahil maraming pinya dito sa amin, gagawin kong suka ito. Opo, tamang narinig mo, ginagawa tong suka ang pinya. Yan ba sa lugar nyo, ginagawa nyo rin ba itong pinya, ginagawang suka? Nahugasan ko na pala itong mabuti yung pinya at tinanggal ko na itong magkabilang dulo na matigas na part ng pinya. Hiwain ko lang ng pahaba tulad nito. Pagkatapos ko hiwain lahat, ay didikdikin ko to kasama itong balat. Kaya hinugasan ko tong pinya dahil isasama ko itong balat. Sa balat kasi ng pinya ay maraming nakukuhang sustansya, kaya sinasama ko. Pagkatapos niyan, ilalagay ko lang sa bote o isang lalagyan. Pwede po, kahit anong klaseng jar pwede dito. Dahil iimbak ko to siya ng matagalan, mga 1 buwan o mahigit pa, para umasim ito. Pag marami kayong pinyang tanim, tapos sabay-sabay na munga, sabay-sabay na hinog, pwede nyo gawing suka para hindi masasayang o mabubulok lang yung pinya. Kahit ang klaseng variety ng pinya, pwede po gawing suka. Pag gagawa ka nito, dapat maramihan dahil matagal yung proseso paggawa ng suka na ganito. Makalipas ang 1 buwan, ganito na magiging itsura ng pinimbak o binuro kong pinya. Pagkatapos yan, sasalain ko lang dahil kukunin ko dito yung katas o yung juice ng pinya. Ang ginamit ko lang pangsala dito ay tela. Pero yung punda ng una ng ginamit ko dahil wala ako yung white na tela. Saka malinis yung punda ng una na ginamit ko, hindi na to ginagamit namin. Kahit anong tela pwede po gawing salaan. Dahil sayang naman pag may maiwan kahit konti. Ang gagawin ko dito ay pipigain ko mabuti para makuha ko yung katas lahat. Sa isang pinya, ito yung nakuha kong juice lahat. Ililipat ko lang to sa kaldero dahil isasalang ko pa to sa apoy. Papakuluan ko lang to kahit 1 kulo lang. Habang hinihintay kong pinapakuluan yung suka ng pinya ay maghahanda na ako ng mga ricado. Saka itong ginawa kong suka, sobrang sarap ito, saka healthy pa. Kasi wala tong preservative na ilalagay ko. Tapos pwede pa ito gawing negosyo. Pag marami kayong tanim dyan na pinya, kung hindi naman kaya ubusin, ganito lang gagawin nyo. Gawin yung suka. Pwede nyo pagkakitaan ito. Ayan, kumulo na. Ilalagay ko lang sa tabi para palamigin. Maghahanda pala ako ngayon ng ulam ko. Bagay dito, tuyo at pritong isda. Pero wala tong isda, tuyo na lang. Pagkatapos yan, yung sukang pinalamig ko, ilalagay ko lang sa bote dahil ilalagyan ko to ng ricado, yung hiniwa ko kanina. Lalagyan ko lang to ng luya, bawang, sili, at asin. Yan lang yung ilalagay ko na ricado. Hindi ko siya lalagyan ng sibuyas dahil yung sibuyas pag matagal bumabaho. Ito na pala yung sukang pinya. Ganito karami yung nagawa ng isang pinya na katamtaman ng laki. Sobrang healthy to na pinya. Bagay ito sa mga high blood na tao. Kaya ito babawasan yung cholesterol sa katawan. Pineapple cider po ang tawag dito. Ayan, sukang pinya, sobrang healthy. Meron ako ditong tuyo na may kamatis, may sili. Talagyan natin. Harap. Ayan. Harap. Sobrang asim, tapos manamis-namis. Masarap sa inumin. Masarap to ng suka kahit di mo siya ilalagay sa mga tuyo, pritong isda, pwede na. Kahit ilumin mo lang, sarap. Sarap.